Duh, kahit ganito itsura ko, hindi ako magkakagusto sa boss natin babaero, no? Ubod ng sama na ugali. Kung may choice nga lang ako, matagal na ako nag-resign. Ang, Miss Almonte, follow into my office. Sigaw ni Sir Rupert na ikinlingon ko agad. Ilang hakbang mula sa mesa namin ang layo ko sa kanya pero ang sigaw niya parang nasa kabilang building ako. Hindi ko alam kung narinig niya ang mga sinabi ko. Pinaikot ko ang mata ko. Sa loob ng 2 buwan na pamamasukan ko sa kumpanya, ngayon ko lang nakita si Sir Rupert sa cafeteria. Ang swerte naman ni Nerd, lagi nakakasama si boss. Oo nga, sana ako na lang. Di hamak na mas karapat-dapat ako maging assistant ni Sir Rupert. Bukod sa maganda na ako at matalino pa. Bakit kaya si Nerd ang tinanggap ni Sir na assistant niya? Baka sawa na si Sir sa mga magaganda. Narinig kong usapan sa katabing mesa namin ni Lucy. Tinasan ko sila ng kilay. Sa araw-araw na mga panlalait nila sa akin, nakakaramdam pa rin ako ng inis tuwing maririnig ko sila. Inggit lang kayo. Kasi sa Amira kahit nerd, mabait, masipag at sobrang talino. Hindi katulad niyo, puro kaartehan lang at pagkipag-Diyosmisa ng alam. Napangiti ako sa mga sinabi ni Lucy. Matapang at palaban si Lucy. Hindi katulad ko na nananahimik lang pag naririnig ko ang mga panlalait nila. Miss Almonte! Muling sigaw ni Sir Rupert. Bumuntong hininga ako bago ako tumayo. Ano naman kayang iuutos ni Johan the Devil? Pati break time ko hindi mala ako patahimikin. Bulong ko sa sarili ko. Tumikim ako para mawala ang tensyong nararamdaman dahil sa mga nakita ko kanina. Ako ang nakakaramdam ng hiya. Tumayo ako at naglakad patungo sa akin na tatayuan ni Sir Rupert. Nang marating ko ang kinaroroonan niya ay tumayo ako sa harapan niya. Ngumiti muna ako sa kanya bago ako nagsalita. Bakit po sir? May ipag-uutos po ba kayo? Tanong ko. Nakatingin lang si Sir Rupert sa akin at hindi nagsasalita. Sir Rupert! Tawag ko sa kanya para kunin ang atensyon nito. Tumikim si Sir Rupert. Tumalikod at naglalakad ng palabas ng cafeteria. Hindi ako kumilos sa kinatatayuan ko. Huminto si Sir Rupert sa entrance ng cafeteria at lumingon sa akin. Sinamaan niya ako ng tingin. Miss Almonte, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Follow me to my office. Sigaw nito. Lumingon muna ako kay Lucy at sumenyas ako na mauuna na sa kanya. Ano na naman kayang pinagagalit ni Johan the Devil? Bulong ko sa sarili ko. Malalaki ang hakbang ko na sumunod na sa kanya. Lakad-takbo ang ginawa ko para mahabol ko si Sir Rupert. Pumasok ito sa elevator nang bumukas ito. Tinakbo ko ang papasarang elevator. Sa pagmamadali ko ay na-out of balance ako at napasubsob sa dibdib ni Sir Rupert. Bango naman na sir. Sa isip ko. Pumikit ako at nilanghap ko ang pabango niya. The manly spice of his cologne filled my nose. Parang naamoy ko na dati ang pabango niya. Ani ko sa isip. Muli kong nilanghap ang mabango niyang amoy. Napahawak ako sa dibdib niya. What are you doing, Miss Almonte? Don't touch me. Itinulak niya ako. Napadaing ako nang tumama ang likuran ko sa bakal na hawakan sa loob ng elevator. That's your fault. Don't you dare touch me again. Galit na niya. Hindi ko po sinasadya. Tumalikod ako nang pumatak ang luha ko. Nasaktan na nga ako, sinagawan niya pa ako. Ano bang pumasok sa isipan ko, tumawak ako sa dibdib niya. Palihim kong pinunasan ang luha ko. Hindi ko na muling tinignan si Sir Rupert. Bumuntong hininga ito. Naawa ko sa sarili ko sa trato niya sa akin. Alam ko dahil sa itsura ko kaya parang pinandidirihan niya ako. Masakit ang lalamunan ko sa pagpipigil na maiyak. Yumuko ako tumingin sa sahig. Muling pumatak ang luha ko. Suminghot ako at mabilis na pinunasan ang luha ko. Nang tumunog ang elevator, hudyat na nasa palapag na kami kung nasa ng office niya. Napatingin ako kay Sir Rupert nang hindi ito kumilos nang marinig ko ang pagbukas ng elevator. Titig na titig siya sa akin. Napasingap ako nang hawakan niya ang kamay ko at hila-hila niya akong palabas ng elevator. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa palapulsuhan ko. Pabalya niyang binuksan ang pintuan ng office niya at hinila niya pa rin akong papasok sa loob ng opisina niya. Nakaramdam ako ng takot. Sir Rupert, nanginginig ang tuhod ko sa takot sa kanya. Hindi ko alam kung anong kinagagalit niya. Pabalya niya akong binitawan. Pumikit ako sa pag-aakala kong sa sahig ang bagsak ko, pero hindi ako bumagsak sa sahig kundi sa matigas niyang dibdib. Nakapulupot ang braso niya sa bewang ko. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Kumawala ako sa kanya at yumuko. Hindi ko po talaga sinasadya na hawakan kayo kanina, sir. Mautal-utal kong turan. You're so clumsy, Miss Almonte. Lumabas ka na at gawin ang mga papeles na pinapaayos ko sa'yo. Nag-angat ako ng paningin sa kanya. Hindi siya galit. Mahina ako ng bawat pagbitaw niya ng mga salita.
Titig na titig siya sa mukha ko at ngumiti sa akin. Inayos ko ang salamin sa mata ko. Namamalit mata ba ako? Ngumiti ba siya sa akin? Ani ko sa isip. Tumikim ako para mawala ang tensyong nararamdaman ko. Pinilit kong pakalmahin ang sarili na kanina pa malakas na kumakabog ang puso ko sa pagdikit ng katawan namin ni Johan. Makakaalis ka na, Miss Almonte. Okay po, sir. Nagmadali ako makalabas ng opisina ni Sir Rupert. Sa pagmamadali ko'y bumangga ako sa gilid ng sofa. Narinig ko ang tawa ni Sir Rupert na ikinalingon ko sa kanya. Sumeryoso ang mukha nito kaya agad ako nag-iwas ng tingin at ipinagpatuloy ang malalaking hakbang ko palabas ng opisina niya. Magkakasakit ata ako sa puso. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Ang weirdo ni Sir Rupert. Umiti tumawa pa. Ano yun? Balaw lang? Bulong ko sa sarili ko. Umupo ako at bumuntong hininga ng malalim. Nakakabaliw talagang maging assistant ng isang playboy na katulad ni Sir Johan Rupert. Johan's POV. Bakit nga ba ayaw mong magseryoso sa babae? Tanong ni Nicolas. Nagangat ako ng tingin kay Nico, isa sa matalik kong kaibigan. Do I have to? Women are all the same. They want me and my money. And a long-term commitment to a woman is not my cup of tea. Sagot ko kay Nico. Pagkatapos na maghapon trabaho ko sa opisina, nakita-kita kami magkakaibigan sa Nick's Lounge, ang bar na pagmamayari ni Nicolas. Don't tell me, ang killer smile ni Nicolas Sebastian ay may nagmamayari na. Si Johan, hindi niya alam ang salitang magseryoso sa babae. Palatak ni Andrew. Sa amin tatlo, si Nico ang pinakabata at pinaka-private ang buhay. Sa Andrew naman ang pinakamatanda sa amin at pinaka-nangunguna sa kalokohan. Shut up, asshole. Kung may nakabihag man sa akin, hindi ko sasabihin sa'yo, baka agawin mo pa. Kailan pa ako nang agaw ng babae? Girls chase me at hindi ko kailangang mang-agaw. Sa gwapo kong to, isang tingin ko lang makukuha ko ng babae. Nagmana pala sa'yo si Johan, isang tingin lang nakukuha ng babae. Tumawa ng malakas si Andrew. Ngumiti lang ako. Tinungga ko ang alak na nasa basong hawak ko. Tumingin ako sa ibabang parte ng bar. Maingay at malakas ang tugtog sa ibaba. Maraming masayang nagsasayawan sa dance floor. Naagaw ang pansin ko nang tumutok ang ilaw sa isang babaeng naka-red dress na hapit sa katawan. I couldn't stop staring at her magnificent face, her perfect body. Hindi ko maialis ang paningin ko sa bawat pag-indayog ng kanyang balakang at sa mga ngiti niya. She gets everyone's attention. Who is she? Why does her smile look familiar? I muttered. The spotlight is on her. Kitang-kita ko mula sa kinatatayuan ko ang bawat bukas ng labi niya at ang bawat galaw niya. She swayed in an erotic dance that caught my full attention. Hinagod ko ng tingin ang kabuuan niya. She had a gorgeous body and dark hair of a Greek goddess. Masaya siyang sumasayaw. Hindi alintana ang mga taong nasa paligid niya. Naghihiyawan ang mga tao habang pinapanood siya. Hey babe, sabi ko na nga ba't nandito ka? Mapang-akit na tura ni Sheila at agad na ipinulupot ang mga braso niya sa bewang ko. Nabaling kay Sheila ang paningin ko nang idikit niya ng husto ang katawan sa akin. Nang ibalik ko ang paningin ko sa ibabay, wala na ang babaeng nakaagaw ng buong atensyon ko. Her curves dropped my mind. Oh, you look so gorgeous. Sheila, kailan ka pa nakabalik? Last night, Drew. Namiss ko kayo. Dito pa rin palang tambayan niyo. Kaibigan din namin si Sheila noon pa man. Lagi siyang sumasama sa mga lakad namin. Sheila is Andrew's cousin. Isang taong na malagi si Sheila sa Italy para sa modeling career niya. Mukhang nagkita na kayo ni Johan kanina. Hindi nagulat ang makita ka? Magtatagal ka ba sa bansa? Yeah, I went to Johan's office. Mamamalagi ako na ilang buwan sa Pilipinas. I have a big modeling project dito sa Pilipinas. I'll stay for a while kaya pag hindi nakapunta si Johan sa mga lakad niyo, alam na kung sino kasama niya. Maiwan ko na muna kayo. Maghahanap muna ako ng girl to accompany me tonight. Tura ni Andrew. Ngumiti lang ako kay Andrew nang makahulugan niya akong tingnan. Alam kong tutulo siya na ma-inlove si Sheila sa akin. He knows I don't commit to anyone. I just use the bathroom, babe. Tinungaan ko lang sa Sheila. Tumingin akong muli sa ibaba. Nagbabaka sakali na muli ko makita ang babae sa dance floor kanina. Pinagala ko ang mata ko pero bigo akong makita siya. Medyo madilim na rin ang ilaw sa ibaba. Maririnig ang masayang tugtugin na pumapailan lang at ang masayang mga tao sa dance floor. Ano ba? Itiwan mo nga ako? Bakit mo ba ako dinala dito, Sir Sebastian?
Agad ako napalingon. Sa paglingon ko'y nagtama ang paningin namin ng babaeng kanina ko pa hinahanap ng mata ko. Mas lalo siyang gumanda sa malapitan. Nginitian ko siya at pinasadahan ko ng tingin ng kabuuan niya. Nang ibalik ko ang paningin sa mukha niya, humalukip-kip siya sa likuran ng babaeng hawak-hawak ni Nico. Miss Aliana Alvarez, paano ka nakapasok dito? Galit na ani Nico. Pilit kong kinukuha ang pansin ng babae na nasa likuran ng babaeng tinawag na Aliana Nico. Pero hindi niya ako tinitingnan. She's mumbling habang nakatingin sa ibang direksyon. Tinatanong pa ba yan? Sa tingin mo sir, paano ako nakapasok dito? Siyempre, dumaan ako sa pintuan. Oh, Aliana! Bakit ka ba naninigaw? Natawa ako ng malakas nang marinig ko sa nagot ng babae kay Nico. Sinamaan ng tingin ni Nico ang babae. Napangiti ako. Mukhang may something sa kanilang dalawa. Ngayon ko lang nakita si Nico na nauubusan ng pasensya sa taong kaharap niya. Bes, mauna na ako sa iyong umuwi. Mukhang may agyo kayong dalawa. Saka ayoko magtagal dito. Maraming mga babaero sa lugar na ito. Tura ng babae at tumingin sa akin. Why does her voice sound familiar? At bakit nang sabihin niyang maraming babaero, sa akin siya tumingin? Tanong ko sa isip. Sinamangutan niya ako nang umiti ako sa kanya. Nang tumingin sa akin ang tinawag ni Nico na Aliana, pagkagulat ang rumihistro sa kanyang mukha. Inalis ang tingin sa akin at bumulong sa babae na kanina ko pa kinukuha ang pansin. Bitawan mo nga ako, sir. Kung ayaw mo ako sa bar na ito, uuwi na lang kami ng kaibigan ko. No, you're not going anywhere, Aliana. Ang tigas ng ulo mo. Muling bumulong ang babae kay Aliana at may pagmamadali itong naglakad paalis sa akin naroroonan namin. Hakbang na ako para sundan siya nang may humawak sa kamay ko. Babe, where are you going? To the bathroom. Sagot ko kay Sheila. Hinila ko ang kamay ko sa kanya at walang lingon ko silang iniwanan. Palingalinga ako habang pababa ng hagdanan. Nang makita ko siyang palabas ng bar, mabilis ang naging kilos ko na sundan siya. Hinawi ng mga bodyguard ko mga taong nakaharang sa daraanan ko. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na may babae akong hinabol. Humarang ako sa daraanan niya nang maabutan ko siya. Hi, I think it's too late for a beautiful woman like you to be alone. It's too dangerous. Mas gugustuhin ko na mag-isa kaysa makasama ang baba. Hindi nito tinuloy ang iba pang sasabihin. Do you know me, miss? Nakapagtataka ang ipinapakita niyang pagkainis sa akin. For the first time may babaeng umayaw na makasama ako. Sinong hindi makakakilala sa isang Johan Lupert na sikat sa mga babae at sobrang babaero? Napangiti ako. Napalis ang ngiti ko nang samaan niya ako ng tingin. Her beauty is even more captivating up close. Seems like you know me a lot. Umalis ka sa daraanan ko, Mr. Lupert. Mataray niyang pagtataboy sa akin. Bakit parang ang laki ng galit niya sa akin? Habang tinititigan ko siya sa matay, natigilan ako nang pumasok sa isipan ko si Miss Almonte. Ang pagluha ni Miss Almonte kanina dahil sa akin, nagdulot ng bigat sa aking puso. What the F? Why am I thinking nerdy? I muttered. Hindi ko na namalayan na wala ng babae sa harapan ko. Papasakay na ito ng taxi ng malingunan ko. Bago ito tuluyang makapasok ng taxi, tumingin ito sa akin. Sumimangot at may sinabi na kung ano. Nasundan ko na lang ng tingin ang papalayang taxi, lula ng misteryosong babae na may malaanghel na mukha. Amira Spilvia. Hinapos niya ang pisngi ko ng punong-puno ng pag-iingat. Unti-unting bumababa ang mukha niya sa mukha ko. Ipinikit ko ang mata ko. Hahalikan ba ako ni Sir Rupert? Tanong ng isip ko. Nagmulat ako ng mata nang hindi ko maramdaman ang halik niya. Ang mata niyang punong-puno ng paghanga ang sumalubong sa akin. Ano bang nangyayari? Bakit ganito siya kabait sa akin ngayon? Dahil ba naawa siya nung umiyak ako kanina? Tanong ko sa sarili ko. Ikinulong niya ang mukha ko sa mainit niyang palad. Nangihina ako sa malagkit niyang titig. Napapikit ako na lumapat ang malambot niyang labi sa labi ko. Napakasarap ng halik niya sa labi ko. Tumugon ako sa mga halik. Amira! Napabalikwas ako ng bangon sa pagsigaw ng kaibigan kong si Aliana. Nagikab ako at nagkamot ng ulo. Hindi ko alam kung gaano na akong katagal na nakatulog. Pagod na pagod ako sa mga pagpapahirap ni Johan sa akin sa opisina. Maghapon ng walang katapusang utos dito sa akin. Pagdating ko kanina, ibinagsak ko ang katawan sa kama at nakatulog pala ako. Bakit mo ba ako kinising? Hinarap ko ang kaibigan at sinamangutan ito. Biglang nag-init ang pisngi ko nang maalala ang panaginip ko. Napahawa ako sa magkabila kong pisngi. Anong napanaginipan mo ha? At nanunulis ang labi mo kanina? Tanong ni Aliana. Nanonood yung tiningnan ako nito. Pinaikot ko ang mata ko. Bakit ganyan ka makatingin?
Umupo ito sa kama at gumisi sa akin. Tumikim ako para mawala ang bara sa lalamunan ko. Tiyak na wala ng tigil na panurokso ang gagawin nito sa akin pag sinabi ko na napanaginipan ko ang babaero kong boss. Napanaginipan ko na hahalikan ako ng paborito kong artista. Malapit na sana lumapat ang labi niya sa labi ko, bigla mo naman akong ginising. Sayang tuloy yun. Nandun na ako sa pagkakataon eh. Pagsasinungaling ko, napahawak ako sa labi ko nang maalala ang panaginip ko. Tiningnan ako ni Aliana ng makahulugan. What? Hindi ka naniniwala? Yun talaga na panaginipan ko. Itinirig ni Aliana ang mga mata. Amira Almonte Valdez, best friend mo ako't kilalang kilala kita pag hindi ka nagsasabi ng totoo. Bakit may pahawak-hawak ka pa sa labi mo ha? Saka anong pinagsasabi mong crush na artista? Kailan ka pa nahilig sa mga artista? Natawa ko. Best friend ko talaga sa Aliana. Wala akong kahilig-hilig manood ng TV. Mahilig akong makinig ng music at pagsayaw ang hilig ko. Tinignan ko ang orasan at nagulat pa akong 7 na ng gabi. Ano nga palang ginagawa mo dito ng ganitong oras at bis na bis ka pa? Pag-iiba ko sa usapan para hindi na ako kulitin ni Aliana tungkol sa panaginip ko. Friday night, BFF? Nakalimutan mo ba ang lakad natin? Sana'y matuloy na ngayong gabi. Hindi kita kakausapin pag hindi ka sumama sa akin. Napaisip ako at tiningnan ko si Aliana. Hindi ko maalala ang sinasabi niya. Nakalimutan mo talaga? Maligo ka at magbihis dahil hindi ka pwedeng umayaw. Sasama ka sa bar. Napakamot ako sa ulo. Pagod na pagod ako sa buong linggo na kasama ko si Johan the Devil. Walang ginawa kundi ang pahirapan ako at laitin. Kailangan ko mag-enjoy ngayong gabi para naman kahit papaano'y makalimutan ko ang hirap sa trabaho ko. Tumayo si Aliana mula sa pagkakaupo sa kama. Umarap sa akin at hinila akong paalis ng kama. Let's have fun tonight, BFF. Dalian mo na. Buti naman binalik mo na sa dati ang kulay ng buhok mo itim. Good girl ka dahil nakinig ka sa payo kung magsuot na lang ng wig para sa disguise mo. Hinila ako ni Aliana patungo sa banyo at mahina niya akong tinulak nang mabuksan niya ang pintuan. Dalian mo't maligo ka na ha. Para mahabang oras natin ngayong gabi sa pag-enjoy. Pinagpaalam na kita kay Tita Amelia. Oo na. Mabilisan ako naligo. Pulang dress ang napili kong isuot na spaghetti strap. Inilugay ko ang mahaba at itim na itim kong buhok na pinarasan ko ng 3-inch high heels na sapatos na kulay itim. Naglagay lang ako ng manipis na pink lipstick sa labi ko. Ang ganda talaga ng BFF ko. Magkasing ganda tayo. Nag-appear pa kami ni Aliana. Naglalakad na kami papasok sa isang kilalang bar sa Maynila, ang Nick's Lounge. Nang makapasok kami, dumiretso kami sa pandalawahang mesa at agad na umorder si Aliana ng cocktail drinks. Margarita ang napili naming inumin. Cheers, BFF! Cheers! Maingay ang tugtugin kaya kailangan naming sumigaw para marinig namin ang isa't isa. Nung maubos namin ang isang baso, ng margarita hinila ko si Aliana patungo sa dance floor. Sumayaw ako ng sumayaw. Hindi ko alintana ang mga tao sa paligid ko. Umindayog ako sa saliw ng musika na mapang-akit. Gusto kong panandali ang makalimutan si Johan the Devil at ang trabaho ko. Ngayong gabi, hindi ako si Amira na nerd. Nang makaramdam ako ng pagod ay hinila ko si Aliana papunta sa mesa namin. Ang saya, Bes. Mukhang nakuha mo lahat ng atensyon ng mga tao sa dance floor ah. Nagsitabi at pinanood ka na lang. Gusto ko lang mag-enjoy ngayong gabi. Makalimutan ang trabaho ko at ang boss kong ubod ng sama. Magsasalita pa lang si Aliana na may 3 lalaki na lumapit sa mesa namin. Hey ladies, can we join you? No, they can't. Sigaw ng baritonong tinig. Gulat na gulat si Aliana nang makita ang lalaki. Hinablot nito ang kamay ni Aliana. Matangkad ito at malamodelo ang katawan. Nagsusumigaw ang karangyaan sa itsura nito at pananamit at parang ang boss kong si Sir Johan Lupert. Sir, bitawan mo nga ako! Pinanood ko lang silang dalawa na nagbabangayan. Napatayo ako nang hilahin ako ni Aliana. Wala akong nagawa kundi ang sumunod sa kanilang dalawa. Paakyat kami sa ikalawang palapag ng bar, ang VIP lounge, na para sa mga mayayaman na nagpupunta sa bar na ito. Walang nagawa si Aliana kundi ang magpatianod sa lalaki. Ganon din ako dahil hawak ni Aliana ang kabay ko. Ganoon na lang ang gulat ko nang makita ko ang boss ko. Kumalukip-kip ako sa likuran ni Aliana at ibinaling sa ibang direksyon ang paningin ko para hindi ko makita ang boss kong babaero na mukhang hindi niya ako natatandaan na nakita na kami 1 year ago nang hindi pa ako si Amira na nerd. Gusto ko siyang sigawan nang hagurin niya ng tingin ng katawan ko. Bakit naman sa dinami-dami ng bar dito pa nagpunta si Johan the Devil at may pangiting-ngiti pa sa akin? Maglaway ka ngayon. Tiyah!
Bulong ko sa sarili ko. Gusto ko na makaalis ng bar na ito. Nasira na ang gabi ko nang makita ko siya. Aliana, tumingin ka sa harapan mo. Nandito ang big boss na ubod ng sama. Bulong ko kay Aliana na agad na tumingin sa harapan niya. Hindi ka naman makikilala niyan. Hindi ikaw si Amira na nerd. Balik na bulong ni Aliana. Pero nagkita na kami dati niyan. Di ba't naikwento ko sa'yo nangyari 1 year ago pero mukhang hindi niya na ako natatandaan? Nakakainis ang pagiti-ngiti niya sa akin. Mauna ako. Marami kang ikukwento sa akin tungkol dyan sa lalaking mukhang patay na patay sa'yo. Bulim-bulong ko at nagmadali na akong makaalis. Hindi ko na tinapunan ng tingin si Sir Rupert. Malas naman. Akala ko magsasaya ako ngayong gabi. Nasira na naman. Nakita ko lang ang babaero kong boss. Mahina akong turan ang makalabas ako ng bar. Napahinto ako sa paghakbang na may humarang sa daraanan ko. Napasingap ako nang mag-angat ako ng paningin na mukha ni Sir Rupert ang nabungaran ko. Babaero talaga. Mukhang tayo pa ako. Ako lang naman na babaeng nilalait-lait mo araw-araw. Hindi kita type, Johan. The devil. Sigaw ng isip ko at sinamaan ko siya ng tingin na ngumiti na naman sa akin. Do you know me, miss? Paggagaya ko sa sinabi niya sa isip ko. Ang sarap niyang sipain at sigawan na ako ang babaeng pinapahirapan niya araw-araw at ako ang babaeng nakakasaksi sa mga kahalayang ginagawa niya sa opisina niya. Nilampasan ko siya nang bigla itong matigilan at kung may anong naisip. Laking pasasalamat ko na agad na may taxi ako nakita. Sa paglingon ko sa kanya ay nakatingin siya sa akin na ikinasimangot ko. Babaero't mapanglait. Tiyeh, hindi ako magkakagusto sa katulad mo. Mahina akong turan bago ako pumasok sa loob ng taxi. Napahawa ako sa dibdib ko sa malakas na kabog nito. Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko tuwing tititigan niya ako? Bulong ko sa sarili ko. Johan Spilvey. Now I know why she looks familiar. Kanina ko pa iniisip ang misteryosang babae sa bar kagabi. Siya pala ang babaeng nakabangga ng sasakyan ko noon at nagpunta ng opisina ko. Ang babaeng nakakita sa ginagawa kong kahalayan sa opisina. Hindi ko na matandaan ang pangalan niya pero tandang-tanda ko ang malaanghel niyang mukha. She's gorgeous, I uttered. She's gorgeous, babe. Nagtatapo na ako sa'yo, kanina mo pa ako hindi pinapansin. I know we're just friends with benefits pero sana'y huwag kang mag-isip na ibang babae pagkasama mo ako. Napatingin ako kay Sheila. Hindi ko inaasahan ang pagpunta niya sa kondo ko ngayong araw. Dahil weekend ngayon sa kondo ako na malagi. I plan to have a peaceful and alone time in my condo this weekend. Hindi ko siya magawang maitaboy dahil sa pagsusumamon niyang makasama ako ngayong araw. Hindi ko na sinagot ang tanong niya at nanatili akong tahimik. Babe, pwede bang samahan mo ako sa birthday party ni Dad next week? Be my date, please. Tinitigan ko si Sheila. Noon pa man wala akong maramdaman na pagmamahal sa kanya. Tanging pagkakaibigan lang ang tingin ko kay Sheila. Nang minsang malasing ako'y may nangyari sa amin. Wala ako natatandaan ng gabing iyon. Nagising na lang ako nakasama siya sa kama at pareho kaming walang anumang saplot sa katawan. Hey Ken, mag-business trip ako sa Amerika. Nakita ko ang pagdaan ng lungkot sa mata ni Sheila. Ngumiti ito at yumakap sa akin at nagsimulang humaplos sa katawan ko. Dahil wala akong sa mood ay inalis ko ang kamay niya sa hita ko. Lumayo siya sa akin. Tumingin ako sa kanya. I'm tired, Sheila. I'm not in the mood. Tired? Not in the mood? Seriously? I know you do a lot of women pero wala ko nabalitaan na may serious relationship ka. Tell me, nag-girlfriend ka na ba? Galit ang nakikita ko sa mata ni Sheila. I don't want an argument kaya mas minabuti kong manahimik. May mga incident that Sheila acts like my real girlfriend in front of other people. Kaya napagkakamalan kami may seryosong relasyon. The truth is, we're just fubu. Biglang pumasok sa isip ko ang mga katagang sinabi ko kay Sheila noon. I don't want to ruin our friendship, Sheila. I don't have romantic feelings for you. You know me. A long-term relationship is not my cup of tea. What happened between us is just a mistake. Kaibigan lang tingin ko sa'yo. Yumuko si Sheila at nang mag-angat ng tingin sa akin ay matamis siyang umiti. Pareho lang tayo ng nararamdaman, Johan. Let's just say we're friends with benefits. We can do, but no feelings involved. I love my modeling career kaya hindi ako katulad ng ibang babae na gustong matali kahit na kanino. Makailang beses na may nangyari sa amin, wala pa rin pagbabago ang nararamdaman ko. I better leave. Ayoko sayangin ang oras ko sa lalaking wala sa akin ng isip at atensyon. Hindi ako nagsalita. Hinayaan ko lang na umalis si Sheila. Pabagsak niya isinara ang pintuan.
Humiga ako sa sofa at ipinatong ko ang isang braso ko sa noo ko at pumikit ako. Hindi ko alam kung paano akong nakauwi kagabi mula sa bar. I got drunk. Kakaisip ko sa misteryosong babae at hindi ko na malaya na napaparami na ako ng iniinom. That's why I wanted to relax today dahil sa sakit ng ulo ko. Damn it. Mura ko nang walang tigil na tumunog ang telepono ko. I was about to grab my phone nang tumigil ito sa pagtunog. What the F? I just want a peaceful day. Sunod-sunod na naman ang pagkatok sa pintuan ang narinig ko. Napilitan akong tumayo nang walang tigil ang pagkatok sa pintuan ko. What the hell do you want? Sigaw ko na mabuksan ko ang pintuan. Sir Rupert, what are you doing here, Miss Almonte? Tumikhim ito at titig na titig sa katawan ko. Init na init ako kanina bago dumating si Sheila kaya tinanggal ko ang pang-itaas at tanging short lang ang suot ko. Lihim ako napangiti na makita ang pamumula ng pisngi ni Miss Almonte at ibinaling sa ibang direksyon ng paningin. Miss Almonte, tawag ko para kunin ang pansin nito. Sir, kaya po ako nagpunta dito, ibibigay ko lang po ang susi ng sasakyan niyo. Naguguluhan ako sa sinasabi niya. Paanong napunta ang susi ng sasakyan ko sa kanya? Bago pa ako makapagtanong kay Miss Almonte ay tumunog ng telepono ko. Kinuha ko ito sa bulsa ng shorts ko. What's up, assholes? Tinawagan ko ang assistant mo para kunin ang sasakyan mo sa parking number. I tried to call you earlier, but your phone was off. Bakit naman ang assistant ko pang tinawagan mo? At paano mo nalaman ang number niya? Nico, I can send my driver to pick up my car. Next time, you don't have to. Tila lang magpasalamat ay natin ko sa sasakyan niya. Tura ni Miss Almonte at itinirik ang mga mata. Tinignan ko siya. She put a hand over her mouth as if she could take the words back. Lihim ako napangiti. Mukhang naibulalas dito ang nasa isip. Tinapos ko ang tawag kay Nico at hinarap ko si Miss Almonte. She looks different today. I muttered. Hinagod ko ng tingin ang kabuuan niya. She's wearing skinny jeans and a white long sleeve na nakatuck-in sa pantalon niya. She reminds me of the woman 1 year ago. Same woman I saw in the bar last night. The curves of their body are the same. The only difference is the face. Ang mukha ni Miss Almonte hindi mukhang anghel. Her face is unsightly, unattractive, masakit sa mata. Napangisi ako habang nakatingin sa mukha niya. Sir Rupert, sa tingin niyo pa lang ay mukhang nilalait niyo na ako. Kung wala na po kayo sasabihin, aalis na po ako. Hindi na ata ito parte ng pagiging assistant ko, ang maghatid ng sasakyan ninyo. Where do you get the courage to talk to me like that, John? Nakuha ko siguro sa bulsa ng pantalon ko. Nagbaon ako sa pagharap sa inyo. Weekend ngayon kaya hindi araw ng trabaho ko. Pilosopong tura nito at pinaikot pa ang mga mata. Miss Almonte, stop being sarcastic kung ayaw mo mawala ng trabaho. Hindi ito nagsalita at yumuko. Tumingin siya sa sahig at pinaglalaruan ng daliri. I like her being my assistant kahit pinapahirapan ko siya. Maayos niya nagagawa ang trabaho niya. She's witty and she knows her job very well. Nang magangat ito ng paningin, nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Parang gusto kong bawiin ang mga sinabi ko. Tinitigan ko ang mukha ni Miss Almonte. What does she looks like without the mole on her left cheek? Kung hindi makapal ang kilay niya, kung wala ang makapal niyang eyeglasses, at kung maayos ang buhok nitong parang nadaanan ng bagyo, and without her braces. Ang dami kong katanungan sa isip ko habang tinititigan ko siya. Tumikhim ito. Can you cook? Tanong ko na ikinataas ng kilay nito. Huwag mong sabihin, sir, na utusan mo rin ako magluto. Kasama ba yan sa pinirmahan kong kontrata bilang assistant niyo? Mataray nitong sagot. Hindi ko akalain na may katapangan din pala si Miss Almonte. What if I said yes? Kasama sa pagiging assistant ang sundin ang utos ko. I can pay you extra. I just don't feel good and I'm hungry. Kagabi pa ako walang kain. Kung magpapadeliver pa ako, baka maghintay pa ako ng ilang oras. Mahinahon kunturan. Napakamot ako sa ulo ko. Bigla ako nakaramdam ng hiya. Nakita ko ang pigil ng ngiti ni Miss Almonte. Ano bang naisipan ko at sinabi ko ditong masama ang pakiramdam ko at hilingin dito na paglutuan ako. Hinilot-hilot ko ang sentido ko. Magkano naman sinasabi mong bayad? Napangiti ako sa tanong niya. 10,000? 10,000? Pag-uulit nito sa sinabi ko. Halatang gulat na gulat siya sa sinabi ko. Napatitig ako sa kanya ng matamis siyang ngumiti. Her smile is fascinating. Tom, why am I praising her? Ani ko sa isip. Hindi ka ba natatakot, Sir Rupert, na baka lagyan ko ng lasa ng pagkain mo? Tanong niya at ngumiti ng alanganin.
Nilakhan ko ang bukas ng pintuan para makapasok si Miss Almonte. Natigilan ito nang makita ang kalat sa loob ng kondo ko. Ignore the mess. My cleaners coming later. Napailing-iling ito. Itinuro ko ang kusina sa kanya. Pinagmasdan ko ang makurbang katawan ni Miss Almonte habang naglalakad patungong kusina. Kinagat ko ang labi ko nang madako ang paningin ko sa maumbok niyang pang-upo. What the F? Malakas ako napamura nang ma-realize kong ginagawa kong pagmamasid kay Miss Almonte. Hindi ko gugustuhin ang katulad niya. Sir Rupert, may problema po ba? Nothing. Just cook. I'm hungry. Sangal ko sa kanya at nagmadali na akong pumasok sa silid ko. Ano bang naisipan ko at pinapasok ko sa Nerdy sa kondo ko?